Batay sa mga dokumentong nakalap ng GMA News, na bahagi na ng mga ebidensya sa korte, planado di mano ang ginawang pagdukot sa Koreanong si Ji Ik-ju. Ang isa sa masasakyang ginamit na mga suspect nakapangalan daw sa asawa ni SPO3 Ricky Santa Isabel na itinanggi naman ni Mrs. Santa Isabel. May report si Chino Gaston. Sa record ng mga gwardya, may 8 beses nagpabalik-balik ang itim na Hilux na may plakang AAX 4655 sa Friendship Plaza Subdivision sa Angeles City, Pampanga mula Setyembre hanggang sa huling pasok nito noong October 18 sa naturang subdivision gamit ang ID ng isang Reyes Rudolph Go. Base sa investigasyon ng pulisya, sa LTO records nakapangalan ang Hilux kay Jinky Santa Isabel, asawa ni SPO3 Ricky Santa Isabel na pangunahing sospek sa kidnapping. Ang sasakyang ito ay nakitang kasama raw ng itim na Ford Explorer ng Koreano ng kidnapping noong October 18. Hindi bababa sa 2 taga-Friendship Plaza Subdivision ang nagbigay ng salaysay sa pulis. Nakita raw nila ng sapilitang pinapasok sa sarili niyang sasakyan si G ng may 4 hanggang 5 kalalakihan, bandang 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Isa rito, nakilala si Santa Isabel ng pakitaan ng litrato ng pulisya. Nakita rin daw nilang may isang itim na pick-up na dala ng mga kidnapper. Inamin ni Mrs. Santa Isabel sa pulisya na may Hilux nga silang sasakyan at AAX 4655 din ang plate number. Pero giit niya, hindi nila sasakyan ang ginamit ng mga kidnapper. Posibleng kinopya lang daw ang kanilang license plate at inilagay sa ibang sasakyan. Itinanggi rin ni Jinky na kasamang asawa niya sa kidnapping. Yung husband ko, hindi naman niya kilala yung Koreano. Wala naman po kaming motive para patayin siya kasi hindi naman namin siya ka-business rival. So wala sa isip ng husband ko na masangkot dyan. Ayon kay SPO3 Santa Isabel, lagi siyang nagpupunta sa Friendship Plaza Subdivision dahil naghahanap daw sila ng bahay na matitirhan habang may operasyon. Ang kasambahay ng mga Koreano na si Marisa Morquicho na kasamang dinukot, nagbigay na rin ng salaysay sa pulisya. Bandang 12:00 raw ng tanghali nang pasukin ang bahay ni G ng mga lalaki. Pinusasan daw ang amo sa likod ng sariling sasakyan nito at narinig niyang may kinalaman ito sa pagbibenta ng iligal na droga. Hiniwalay daw siya ng sasakyan pagdating ng Quezon City. Binigyan daw siya ng 1,000 piso bago binaba sa Cubao. Nakilala ni Morquicho si Ramon Yalong ng pakitaan ng litrato ng mga pulis. Sumurrender si Yalong noong Biyernes. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, noong October 18 na monitor ng asawa ng biktima na nagkaroon ng withdrawal sa account nito na tig 20,000 pesos sa 3 ATM machine sa San Juan pasado 8:00 ng gabi. Nakuha ng pulisya ang mga litratong ito mula sa CCTV ng mga bangko. Sa ibinigay na salaysay naman ang asawa ni G, sinabi nitong October 30 na makatanggap daw ng text message. 8 milyong piso raw kapalit ng kalayaan ng asawa. Nakipagtawaran daw siya hanggang sa pumayag sa 5 milyong piso. Pinadala sa kanya nung araw din yon sa isang commercial area sa Pampanga ang pera. Iniwan daw niya ang pera sa sasakyan. Pagbalik niya, wala na ang pera pero wala pa rin daw ang asawa. Humihingi pa raw ng karagdagang 3 milyong piso pero di na niya naibigay. Bukod kay Santa Isabel, may 3 pampulis na itinuturing na suspect kasama si Superintendent Rafael Dumlao ng PNP Anti-Illegal Drugs Group. Chino Gaston, GMA News.